Mga PWID benefits na maaaring hindi mo pa alam at ano na ang status ng 2K monthly allowance ng mga PWD. Kayo po ba ay isang person with disability o PWD at hindi nyo pa alam ang ibang mga benefits na sakop nito? Ang mga PWD ay ang mga tao na nangangailangan ng mga supporting aids katulad ng wheelchair para sa mga hindi makalakad o kaya ay crutch, yung saklay, prosthetic foot o legs, yung mga pilay, yung mga putulong paa, at hearing aid naman at iba pa. At sila rin ang mga nangangailangan ng mga medical support dahil sa panghabang buhay na nila itong iindahin. Nito lang July 17 hanggang 23, nagdiwang ang ika-47th National Disability Rights Week and National Council on Disability Affairs o NCDA. Yan po yung nangangasiwa sa mga disabled. Naitala na ng DOH o Department of Health na aabot na sa 3.5% ang pagdami ng mga registered PWD sa bansa mula sa 1.9 noong isang taon at ngayon ay umabot na sa halos 2.5 million. Gano'n na po sila karami ngayon. So, dalawang uri ng kapansanan ng PWD. Unang-una ay meron tayong tinatawag na apparent PWD. Sila po yung may mga physical na palatandaan. Kamukha po ng physical disability, yung mga hindi makalakad. Yan po yung pinakamaraming problema sa lahat ng PWD. Meron din po tayong deaf and hard to hear. Nasa 136,000 po yan. Meron din tayong speech impairment, nasa 364,000. Ang visual, yung mga hindi makakita o malabo ang mata ay nasa 268,000 at ang mental disability ay umaabot naman sa 159,000. Para sa mga non-apparent PWD naman, sila po yung may mga psychological disability. Imagine, maabot na po yan ng 340,000. Ang mga learning disability, nasa 108. Ang intellectual disability, nasa 146,000. At ang mental disability ay nasa 159,000. At ito pa po, maaring hindi nyo pa rin alam to na ang cancer at ang rare disease ay kasama na rin po sa non-apparent PWD. Kasali na po sila sa mga person with disability. Okay? So, cancer po sa rare disease, yung bihirang-bihirang sakit, 1 in 100, 1 in 1,000, o 1 in a million. So, ang non-apparent disability o di nakikita ay kailangan ng certificate mula sa medical specialist o sa inyong mga doktor. Sa number 1, mula sa city, mula sa munisipyo, mula sa regional health office, mula sa licensed private hospital o kaya ay sa clinic. Pwede po silang kumuha dyan ng medical certificate. So, ano-ano naman ang makukuha discount ng mga PWD? Kapares din ng mga senior citizen, solo parent, ay makakakuha rin sila ng 20% discount sa number 1, sa gamot, pagbibili sa butika. Number 2, transportation. Kasali rin sila, pagsasakay ng jeep o ng bus. At kung kakain sila, kasama rin ng fast food at restaurant. Meron din silang 5% per week naman para sa mga grocery at sa mga basic needs. Kabilang din ang mga PWD na pwedeng makahingi ng tulong pinansyal mula sa DSWD. At mayroon na po tayong video niya kung paano tayo hihingi ng tulong. At ilalagay ko rin po ang link sa description para pwede nyo mapanood anytime. Ano na ang status ng 2K monthly allowance? Sa ngayon ay di pa rin aprobado ng Senado ang 2K monthly allowance ng mga PWD. Pero depende yan sa mga LGU na pwede silang magbigay ng monthly allowance para sa mga PWD. Katulad sa Pasig, ang mga kwalipikadong PWD ay nakakatanggap na ng 500 pesos per month. So, tanungin nyo ang inyong mga LGU, baka kasali rin kayo dyan. So, kailan ipatutupad ang bagong PBC ID system? Gusto kasi nila maging centralized ang ID dahil maraming fake na ID na umiikot ngayon sa labas. Simula ngayong July, ipinatupad na ng DSWD ang Unified ID System para sa mga person with disability o PWD. Ang bagong RFID o Radio Frequency Identification ay enabled na.
Ito ay PBC ID system at magiging centralized at pwedeng gamitin na digital at physical format. So, take note pwedeng digital, pwedeng physical. Pareho po pwede. Ang digital version nito ay pwede buksan sa inyong cellphone, mapa-Android man o iOS sa mobile app o kaya ay sa website at mayroon din itong QR code. So ano-ano mga lugar ang uumpisahan ng bagong PBC ID? Simula tayo sa National Capital Region or sa NCR, kasama ang Pasay at Muntinlupa. Sa Ilocos Region, kasama ang Dagupan, San Carlos, Urdaneta at Alaminos sa Pangasinan. Sa Cagayan Valley naman, kasama ang Solano at Nueva Vizcaya. Sa Central Luzon, sa Bulacan, kasali ang San Rafael, Baliwag, Malolos, San Jose del Monte, Giginto, San Miguel, Bukawi, Santa Maria, Pandi kasali rin, Marilao, Balagtas at May Kawayan. At sa Calabarzon naman, kasama ang Cainta, San Mateo, Teresa, Antipolo City, Carmona, Pila at Santa Rosa, Laguna. Kasali rin ng Bicol, ang Daet at Camarines Norte. Sa Western Visaya, kasali rin ang Kalibo, Aklan. Sa Central Visaya, Candijay, Bohol. Sa Northern Mindanao, ang Malaybalay, Bukidnon. Sa Soxargen, ang Coronadal at Suralia, South Cotabato, kasama rin sila. Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao ay ang Parang at Maguindanao. Ang registration form ay pwedeng i-download mula sa DOH website. So ilalagay ko rin ang link ng DOH website para kung gusto nyo i-download. Kung kayo ay isa sa mga nabanggit na lugar, pwede rin naman magpa-register sa inyong munisipyo o sa PDAO sa inyong munisipyo, sa inyong lugar. So sa ngayon, inaayos pa ang registration online. So wala pa pong online yan. At anytime ngayon or anytime ay i-announce din ng DSWD o NCDA ang pagrehistro online. At i-update ko po kayo dyan kung sakaling mag-open na ang online registration. So sana may natulong muli kami sa inyo at huwag nyo lang po kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo palagi sa aming mga bagong release na video. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.